Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po? Kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan at tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang estasyon, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Tayo rin po ay pwedeng masubaybayan gamit ang internet sa FEBC Radio TV. Tayo po ay pwedeng mapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Sa atin hong pag-aaral sa pagkakataong ito ay pag-uusapan po natin yung success and significance. No? Alam nyo, napakahalagang bagay nito dahil ang Biblia po ay tumatalakay tungkol dito. Binibigyan tayo ng malalim na pagkaunawa kung ano pong ibig sabihin ng isang tunay na matagumpay na buhay. Kaya lang, kailangan po nating maintindihan na sa madalas na pagkakataon, yung definition natin ng success ay hindi po nag-a-align sa definition ng success ng ating Diyos. Kaya pag wala yung alignment, ang isang tao po ay pwedeng magkaroon ng pakiramdam o kaisipan na siya po ay matagumpay, and yet in the eyes of God ay maaaring hindi siya tunay na matagumpay. Now, tingnan po natin sa Mark chapter 8, 34 to 38. Mark chapter 8 verse 34 to 38. Ito po ang sinasabi ng talata. Then calling the crowd to join his disciples, he said, "If any of you wants to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross and follow me. If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake and for the sake of the good news, you will save it. And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? If anyone is ashamed of me and my message in these adulterous and sinful days, the Son of Man will be ashamed of that person when he returns in the glory of his Father with the holy angels." So dito po sa partikular na tagpong ito sa ating binasa, ay makikita po natin na meron pong mga sumusunod sa ating Panginoon at palagi nga nating sinasabi, hindi po dahil dinescribe sila ng Biblia na sumusunod, nangangahulugang yung kanilang pagsunod ay acceptable sa ating Panginoon. Kaya nga ang sinasabi ho ng Bible, ito yung stipulation ng Panginoon, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. Pero interestingly, ang sabi ho niya rito, if you try to hang on to your life, you will lose it. Ang idea pong pinapakita sa atin ay ang katotohanan na sa buhay na ito ay meron po tayong kapasyahan. You can either use your life for the glory of God or use it according to what pleases you. And by the way, nais ko lang pong isingit, napakahalaga po nito. Alam nyo, yung salitang regret is very important. At minsan merong nagtanong, Pastor, bakit ba ang mga tao merong regrets? At siguro ho, kung ibibigay ko sa inyo yung tanong na yon, mapapaisip din kayo, bakit nga ba merong mga regrets sa buhay ng isang tao? And by definition, pag sinabi nating regret, it is a feeling of sadness, repentance, and yung repentance po is actually a changing of your mind. And then it is a feeling of disappointment over something that has happened or been done. Isang bagay na tapos na, nagawa na, at saka ka ngayon nagkakaroon ng feeling of sadness, repentance, and disappointment. Now, bakit po tayo merong regret? Isa pong mahalagang bagay ang dahilan.
Kasi po meron tayong choice. Dahil meron tayong kapasyahan, meron tayong pagpili, kaya po pwede tayo magkaroon ng regrets. Otherwise, kung wala tayong choice, wala tayong regrets. Bakit? Ano pa naman i-regret mo? Hindi ka naman nagdesisyon, di ba? Kung wala kang kapasyahan, wala kang pagpili, wala kang desisyon or say sa mga bagay-bagay, bakit ka magkakaroon ng regrets? Pero kaya po tayo merong regrets dahil meron tayong choice. Choice tungkol saan? Well, sa maraming bagay. Kabilang po dyan yung ating paggamit ng limited time, treasures, and talents. Di ba? Yan po ay mga God-given resources, biyaya ng Panginoon sa atin, at tayo po ay merong responsibility na maging mahusay na steward sa mga bagay na yan. Pero kung mamamali po ang paggamit natin dyan at hindi natin magagamit sang-ayon sa layunin ng Panginoon, talagang magkakaroon ng regrets. And by definition, sabi nga ito po ay tungkol sa mga bagay na nagawa na. Kaya yung kasabihang Pinoy na nagsasabing laging nasa huli ang pagsisisi, ito po ay napaka-totoo dahil napagpasyahan mo na Actually, ang problema nga ng tao ganito. Hindi tayo marunong matuto. Kaya if you go to the Old Testament, sa Book of Ecclesiastes, may warning din Ang sabi ho doon sa Ecclesiastes chapter 1, verse 2. Meaningless, meaningless, says the teacher, utterly meaningless. Everything is meaningless. What does man gain from all his labor at which he toils under the sun? So dito po sa passage na ito at sa buong aklat ng Ecclesiastes o mangangaral, ang layunin po rito ni Solomon, the wisest man who ever lived, ay bigyan tayo ng perspective. Bakit? Kasi kadalasan po ang tao, nare-realize lang yung katotohanan ng threat of meaninglessness pag nasa dulo na tayo ng buhay. Kaya nga ang sabi ni Solomon, pag binasa mo yung chapter 1, sabi niya paulit-ulit lang. And by the way, ang POV dito, or point of view, inoobserbahan ni Solomon yung mga inaatupag ng tao, ano yung kanilang ginagawa, ano yung kanilang pinaglalaanan ng panahon, lakas, resources, at sa kanyang obserbasyon, yung sumunod na henerasyon ay tila hindi natututo sa naunang henerasyon. Kaya ang sabi niya, yung mga tamang ginawa ng unang henerasyon, hindi lahat tinutularan ng next generation. And that's true. Yung mga maling nagawa ng naunang henerasyon, hindi naman kinagpupulutan ng aral ng next generation. Kasi meron pong mga tao na uulitin na naman, gagawin pa rin. Hindi ba? Tingnan nyo na lang. Sample na lang, di ba? Huwag na tayong lumayo. Yung problema po ng mga drugs, problema po ng bisyo, ng gambling, yan, yung mga bagay na yan po ay lahat na lang ng dumaan dyan nagsasabing hindi mainam sa katawan, hindi mabuti sa katawan. Lahat ng eksperto na lang sinabing hindi makakatulong. O ano naman ang nangyari? Ang tao, pinanganak na wala yung ganung mga bagay, gagawin yung ganung bagay at mamaya alipin na ng ganung bagay. So anong ibig sabihin? We don't learn from the previous generation. Supposed to be, ang sumunod na henerasyon is a better version of the previous one. Dapat ganun Bakit? Well, una, natuto na tayo dun sa nauna. Dapat. Pangalawa, kung meron silang magandang ginawa, that's a lesson. Kung sakaling may mali silang ginawa, it's still a lesson. So either way, we can learn. Tama ho ba? Kahit paano matututo tayo. Kaya lang, babalik tayo dun sa problema ng tao. Kadalasan po ay hindi natin nakikita yung ganitong mga bagay. Pag nasa dulo na lang ulit at saka po natin nakikita siyang tunay, yun pala ang dapat kong ginawa sa aking buhay. Kung babalikan po natin yung ating binasang talata kanina sa Mark chapter 8, 34 to 38, merong sinabi doon sa verse 37. Sabi niya, is anything worth more than your soul?
Kaya yung tanong dun sa nauna pang verse 36, what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Now dito po, mamamangha tayo. Bakit? Kasi baliktad tayo ng pinapahalagahan. Ang nangyayari po, dapat gamitin natin ang material resources so that we can benefit the soul. Ibig sabihin, alam nating nagamit natin ang tama and then we glorify God in the process. Pero kadalasan po, baliktad. We corrupt the soul sa pamamagitan po ng maling paggamit ng mga resources, or we can probably more accurately say, the corruption of our soul shapes the way itong ginagamit natin itong mga biyaya ng Panginoon. Kaya mapapansin mo mga kapatid, ito yung problema ng tao eh. Pinupursue natin ang mga bagay na akala natin ay mahalaga dahil sa mundong ito, yan ang pinamukha sa ating mahalaga eh. Naalala ko po, ilang bagay, halimbawa, ang kayamanan. Well, ang kayamanan po, ang problem dito, if you go to the book of Ecclesiastes, ang sabi nga ni Solomon, makamtan mong lahat yan, pero bandang huli, mawawala rin lahat. Bakit? Una, lahat naman ng bagay temporary. O, sabihin nyo na hindi mawala yung kayamanan nyo. Meron pang isang problema. Ano po yun? Your capacity to enjoy these things, pwedeng mawala. So, ang ibig sabihin, kahit na manatili yung kayamanan mo, yung kapasidad mo na gamitin to, ma-enjoy to, mawawala, or parehas kayong mawawala, yung kayamanan mo at saka ikaw. So, what do you profit from this? What do you gain from this? Yung buhay sa mundo ay binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon to convert itong material resources, itong temporal resources into things that would have value for eternity. Yan po ang purpose. Yung mga pansamantalang bagay sa mundong ito, binibigay sa atin ng Panginoon so that we can make it or turn it into something that will last for eternity, that will glorify the Lord ultimately. Kaya ang kailangang maunawaan ng tao, hindi lahat ng taong naging successful sa mata ng mundo ay successful sa mata ng Diyos. At hindi lahat ng taong may success ay merong significance. Opo, kasi ang simpleng tanong lang naman pag sinabi nating significance, okay, yumamang ka, sumikat ka, nagkapera ka, nagkaroon ka ng posisyon, impluensya, ang tanong lang naman ng significance ganito eh. Ano ngayon? So anong pakinabang? Anong naidulot? Di ba? Dahil kung wala siyang other purpose than that, if that's the end in itself, then wala na. Kung hinangad mo lang yan para magkaroon yan, and then after that wala na, anong gagawin mo dyan? Di ba? Nakamtan mong lahat ng yan, and then what do you do? Sabi nga ni Solomon, if you go to Ecclesiastes, ipapamana mo ngayon sa next generation. Sabi niya, ito, hindi mo nga alam kung makakabuti yan sa next generation. At totoo naman yan. Sapagkat ang mahalagang makita natin dito, ito po'y common experience. At the same time, sinabi rin ni Solomon to, yung bang pagbibigyan mo ng mga biyayang yan, bubuti ang buhay because of those blessings. Alam naman natin, pag inobserbahan nyo ang lipunan, siguro lahat tayo may kakilala, kahit papano, na mga taong pinamanahan at kung kailan nakamana, nasira ang relasyon sa isa't isa. Di ba? Kasi yan ang problema eh. Kaya naalala ko minsan may kausap po ako na sa probinsya. Sabi niya, nako, wala kaming problema sa mga mana-mana. Kasi nag-i-intervene siya sa isang sitwasyon na kung saan nag-aaway-away yung pamilya, nagdemandahan, magkakapatid, magpipinsa, nag-aaway. Dating mga walang problema sa isa't isa to. Nung napamanahan, nagkadugasan na at nag-away-away na. Sabi ba naman nung nag-i-intervene, ganito. Wala kaming problema sa ganyan. Sabi ko, mainam ha? Bakit kaya? Sagot niya sa akin, kasi wala kaming namana. Totoo naman, Maraming tao kung kailang pinagpala ng mana at saka nagkagulo-gulo. So, ang sinasabi ni Solomon, kakamtin mo lahat yan, hoping that it will improve life. When you pass it on to the next generation, what guarantee do you have that it will indeed improve their lives?
Sabi nga ng isang author, before you pass on your wealth, first, pass on your wisdom. At totoo po yan. Kasi wag nating akalain o isipin na yung kayamanan ang ultimate na magbibigay ng kaayusan ng buhay. It can help, but it does not give any guarantee dahil marami po talagang buhay ang sisirain yan. Kaya kung titingnan po natin, yung challenge dito is to understand our calling, to utilize the resources that God has given for His intended purpose. Kaya ilang bagay po ang gusto nating alalahanin at isipin dito. Na yes, ang buhay can face the threat of meaninglessness. Kahit na sabihin mong tagumpay ka sa mata ng tao, sikat ka sa mata ng tao, pero yun nga sabi nga ano ka ba sa paningin ng Panginoon? Kaya sa dulo ng Ecclesiastes, ang sabi po doon ni Solomon, after observing life, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Grabe sinasabi niya, ito yung layunin mo, ito yung purpose mo, ito yung kailangan mong ginagawa. Fear God and obey His commands. Yung mga pagpapala, hindi yan binibigay sa iyo to distract you from obedience, ibinibigay yan sa iyo to enable you to obey, para lalong maging madali ang pagsunod, para ma-empower tayo to obey. Pero kung ang mga bagay na yan will cause distraction, will cause you to disalign with God, then it is not serving its purpose. So what do we do para po maka-align tayo? Well, ito po, una, you have to pursue your calling. Pag sinabi ho nating calling, by the way, dalawang bagay po ang titingnan natin dito. Una, yung formation ng character ni Christ. So, Christ's character. Ang concern ng Panginoon is to mold us. So, hindi lang po yung ating ginagawa ang mahalaga, kundi yung pagkatao natin. The other one is Christ's agenda. Ano yung kanyang pinagagawa sa atin? So, we have the Great Commission telling us what we need to do. So, Christ's character and Christ's agenda. Yung character has to do with being, agenda has to do with doing. Okay? Parehas yan mahalaga. Now, para malaman natin yung calling natin, kailangan i-consider natin ang tatlong importanteng bagay. Ano po? Maturity, intimacy, sensitivity. Okay? Maturity, intimacy, sensitivity. Yung maturity has to do with you. So ang unang tanong, what am I gifted to do? Sa Bible, very clear po yan. Binigyan tayo ng gifts, talents, abilities, kasi may purpose ang Panginoon. So sa 1 Corinthians 12, napakaganda ho ng pagpapaliwanag doon, ang iglesia o church is like a body. At bilang isang katawan, may mga parte. Ngayon, kung anong parte ka, that will dictate your function. Di ba? So, sabi niya, kung anong parte ka, yan ang function mo, so ibig sabihin, diyan ka mahusay. Diyan ka magtutuon. Napakahirap nga naman kung ikaw ay kamay, nagpipilit ka maging paa. Malabo yun, di ba? So, maturity is knowing what are you gifted to do. At yan naman ay hindi mahirap malaman Kung tayo po ay nag-i-involve and we just go through the process of growing spiritually, then maturity will really come. So it's finding out what you are gifted to do. Intimacy, this has to do with God. So, what does God want me to do? So, malalaman mo yung gifts mo, and then, intimacy with God will help you to know kung ano po ang gusto ng Diyos na gawin mo diyan sa gifts na yan. Okay? Ano yung application ng gifts? Paano ko gagamitin yung aking talents? And then, sensitivity, the third one, has to do with context. Yung paligid natin. What is God doing around me? Okay? Sa generation natin, sa season natin, sa panahon natin, what is God doing? Di ba? Kaya napakahalagang katanungan to kasi
Ibig sabihin po, nakikita natin na, God is at work right now. Ito yung kanyang ginagawa sa aking panahon. At yan po ay napakalaking hamon para sa atin. So what am I gifted to do? That is maturity. What does God want me to do? We learn that by or through intimacy. What is God doing around me? That is sensitivity. Anong pagkilos mo, Panginoon, sa aking buhay, sa aking kapaligiran? So, now, pag nalaman na natin yung ating calling, yan na po ang magsaserve ng parameters para mas madali tayong makasunod. Ang totoo po, the more you understand this, the more you streamline your life for obedience. Kasi kadalasan, di ba, ang nagiging problema natin, hindi natin mas streamline yung buhay natin. Supposed to be, ang picture po ng Christian life, habang tayo po ay sumusunod, mas lalong dumadali yung mga future obediences natin. Bakit? Kasi naaalis natin yung mga hindrances ng kasalukuyan Para bang na-streamline natin, no? Parang ganito, no? Tingnan niyo po ang ilang puntos. Una, a calling means you say yes to some things and no to other things. So pag maliwanag yung calling, tatanggi ka sa ibang bagay at alam mo kung saan ka oo na mga pinagagawa ng Panginoon. Di ba? Hindi na yung, alam mong hindi align sa calling mo, desisyonan mo pang gawin o sundin. Di ba? Kaya minsan ako-complicate kasi wala tayong idea ano ba yung calling ko, ano ba yung gagawin ko. So we make commitments, decisions here and there na walang alignment sa calling. In the end, what do we do? What do we produce? Complications. Ayaw natin yan. Kaya kung meron po tayong malinaw na pagkaunawa sa calling natin, then we will find out saan tayo magsasabi ng yes, saan at kanino tayo magsasabi ng no. It becomes very clear. Di ba? Napaka-importante. And then next, when God calls, life's choices must be made in the context of answering the call. Ito yung sinasabi natin. Pag maliwanag yung calling, lahat ng mga kapasyahan natin dapat susunod doon, tatalima doon. Bakit? Ang ibig sabihin po niyan, yung primary determinant natin sa ating decision should be our calling. Kasi paminsan yan ang nagiging problema Minsan hindi alam ang calling, kaya kung ano-ano ang desisyon. Minsan alam ang calling, pero ayaw i-align ang desisyon. So bandang huli, we still remain disobedient. That should not be the case. So anything incompatible with obedience must be rejected in pursuit of the call. So pag ito'y hindi na nag-a-align sa isang buhay na may pagsunod, we should learn to say no. Di ba? Kailangan talikuran, iwasan ang mga bagay na ito. Kaya napakahalaga mga kapatid na ating pag-isipan ang mga bagay na ito dahil isang buhay lang Sabi nga, usually naman talaga, kung kailan nasa dulo, that's the time you learn to evaluate life. Ang masaklap po, pag nasa dulo, hindi mo na maibabalik yung naunang taon. Kaya nga si Solomon, the rest of the writers of the Bible, even Jesus himself, tinuturo sa atin, ano yung dapat nating pahalagahan. Dahil ang ayaw natin mangyari, yung nasa dulo ka, namuhay ka ng how many years, tapos ang sasabihin mo lang, sayang, dapat ganong ginawa ko. Because you made decisions without wisdom. You did not consider your calling. Kaya napakahalaga na ating maisaalang-alang ito. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC.
o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.